Tara na, puntahan na natin. Wait, kain muna tayo. May malapit naman dito na kainan. Sige. Di pa pala tayo kumakain. Excited ka masyado eh. Sino ba namang di may excite? 2 years nung huli ka siyang di nakita. Oo nga pala. Di mo pa sa akin ako kwento kung paano kayo naging maayos ni Arthur. Paanong maayos? Di ba parang dati nag-aaway kayo palagi? Kababata ko nga kasi siya, di ba? Oo nga, pero di mo pa sana ako kwento paano at kailan nyo nalaman na magkababata kayo. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko na kababata ko siya. Tapos siya di niya alam. Oo, tinago ko lang muna yun since nahihiya ako sa kanya. Ba't ka naman nahihiya? Isipin mo ba naman, ilang taon kami di nagkita, tas dati parang tinitingala niya ako kasi parang mas matured ako sa kanya or mas may humor ako sa kanya, bata pa lang kami. Oh, ano naman nakakahiya dun? Tapos may kita niya ako na walang narating tas palaboy-laboy lang sa kalsada. Kasalanan mo ba kung ba't ka nagpalaboy-laboy sa kalsada? Hindi naman. Hindi naman pala eh. Ba't mo sinisisi sa sarili mo na wala ka narating? Nakakalungkot lang. Ikaw kasi hindi mo mararamdaman yun since pinalaki kang mayaman. Kung alam mo lang yung buong kwento. Paanong buong kwento? Isa sa mga reason bakit wala si Dad kasi he cheated. May anak siya sa labas. Same lang pala. Pero masakit dun. Pinili niya nga kami. Pero it was never the same. Naging cold? Worse. Bakit? Mula nung nangyari yun, hindi niya na ako kinakausap. Lagi na lang din siya nasa work. Ang malala, naging alcoholic si Dad. And nung nawala si Mom, mas naging busy siya sa businesses niya. Parang sa isang taon, 3 beses ko lang siya ata nakakausap. Pero at least, di ba? Nakakausap mo pa siya. And lumaki ako nabubuli dahil doon. Ba't ka naman mabubuli? Hindi naman daw talaga ako mayaman. Dad's money lang daw lahat ng meron ako. Tas lumaki din akong may mga peking kaibigan. Lahat sila, piniperahan lang ako. Ni isa, wala kang tunay na kaibigan? Yep, kahit sino wala akong mapagkakatiwalaan. Kahit nung first day ng school natin, wala kang tunay na kaibigan nun? Hindi. Doon nagbago lahat. Paano nagbago? I met you. Paano ako? I noticed na hindi ka nakasuot ng mga mamahaling jewelries or bags. Casual lang. Kaya mo ko na nilapitan? Oo. Kasi parang may something kakaiba sa'yo eh. Di tulad ng other girls natin. Lahat kasi sila puro pera lang nasa isip. That's why ikaw lang yung katangi-tangi kong kaibigan na totoo nun. Sorry. Ba't ka nagsasorry? Wala lang. Feel ko lang dapat akong mag-sorry sa'yo. Don't be. I'm the one who needs to apologize to you. Bakit naman? Kasi kung di na sana ako umamin sa'yo or hindi ako nagkagusto, you're still my true friend. Pero kaibigan mo pa rin naman ako ngayon, di ba? Oo, and dun ko nakita yung chance. Nakita ko na if ever na magising ka, I'll still be on your side, helping you if you needed help. Grabe ka naman. Naluluha tuloy ako. Don't feel sad. I'm just making things right. Thank you, Astrid. Always welcome, Lily. Naalala ko tuloy nung bata ako. Parang may namit akong na katulad mo. Tsaka mo na kwento. Nandito tayo sa hotel malapit. Akit ka lang sa room natin, tas diretso ako sa dining room para kumain. Ay, oo nga pala. Sige, tara. Baba na tayo. Bumaba kami ng hotel nun para pumunta ng dining room. Anli Foods yung nandun. Parang yung kinainan lang din namin ni Astrid dati. Ang maganda pa dito, talagang mukhang fairy tale yung style na kakainan namin.
After pala namin doon, dumiretso kami sa bahay daw ni Arthur dito sa Switzerland. Ay, Lily, stay ka lang muna dito ah. Hahanap lang ako ng available tour guide natin. Bakit kailangan pa ng tour guide? May 4 languages kasi sila dito. Magtatanong-tanong tayo ng directions ng bahay nila. Need natin alam yung languages nila. Pero English naman din sila, di ba? Oo. Pero in case lang para mas safe tayo mahanap si Arthur. Okay. Habang naghahanap si Astrid ng tour guide namin, nagbalot ako ng pagkain dun sa Andli Foods. Baka sabihin niya dinala ko na naman pagiging Pinoy ko sa ibang bansa. Bakit ba? Pwede ko to kainin sa biyahe eh. Tsaka desserts lang naman. Tara na, Lily. May nahanap na akong tour guide. Asan? Yung phone ko. Wala kasi siyang makita dito na available eh. Naalala ko may Google Maps naman pala tayo. Hay nako. Tara na. Habang nasa biyahe kami, inaya ko si Astrid na mag-vlog at mag-selfie. Para syempre, memories na lang din dito sa Switzerland. Astrid, video tayo? Nangas ah. Nung nasa aeroplano, picture lang. Ngayon vlog na. Bakit? Ayaw mo ba? May sinabi ako? Akin na, ako mag-aawak. Ako na. Vlog mo ba to? Video ka ng sarili mo. Sige ba? Kala mo ah. Hello vlog! Nandito nga pala tayo sa Switzerland. Hello vlog! Nandito nga pala tayo sa Switzerland. Lo, gaya-gaya. Vlog mo ba to? Ba't ka nangingialam? Nye-nye. Excuse me, sir. We are here at the arriving point. Oh, thank you. Here's a tip. Thank you, sir. Magkano tinip mo? Wala ka na dun. Ito talaga. Sus, mahal yun no. Shh! Nandito na tayo. Yung pulang pinto, yun daw yung bahay ng asawa niya. Okay ka lang ba? Kinakabahan lang. Parang di pa ako ready na kausapin siya. Ano ka ba? Nandito na tayo oh. Katukin mo na. Paano pag magalit siya sa akin? Hindi yung magagalit sa'yo. Tsaka, nandito ako in case na magalit siya. Akong bahala. Sige. Lakas loob kong kinatok yung pinto nila. Agad-agad namang may nagbukas ng pinto sa amin. May lumabas na vlog na babae at naka-red na dress. Ito na ata yung asawa daw ni Arthur. Excuse me. Is Arthur here? Arthur? No, he's not here. Are you his wife? Why? Who are you? I'm his friend. Oh, wait. Are you Lily? Yes. Why? Ooh, you're the one Arthur's always telling about.